Sir, gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the Director of Intelligence Service, all of these confidential documents should have been under my custody. And I will tell you, sir, na wala po talaga ito, particularly yung message, yung documents na yan. Pero possibly, baka may ibang may hawak sa labas ng PIDEA. Yun nga. Hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng director nyo na wala. Kayo lahat nagsabi na wala. Wala talaga. Alangan naman magpupumilit ako na nasa inyo ito kung wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i-snub, hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung naka-plus kanina ba? Naka-plus kanina, nandyan talaga existence nung papel na yan at saka yung gumawa, inamin na siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty. Siguro, pareho kaming pinanggalingan ng PMA at hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa impyerno niyan kung magsinungaling ako sa aking kapwa PMAer. Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung lumabas na papel. Andyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Francia. Andyan lahat nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito nga sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng informasyon. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung, kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Your Honor, ang isa pa doon sa yung sinasabi ni Director General na Lasso na sinungaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Maricel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, na-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny nila General Lasso na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, pinakita sa kanya. Pinakita ng PIDEA? Sino nagpakita? Your Honor, Bisaya po kasi yung kanyang salita during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente, yung patungkol dyan sa na yan. Na anyway, dapat i-re-raid ng PIDEA. Yun po yung sinasabi niya. Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa PIDEA, sir, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan ka? I was a retired general of the Armed Forces, sir. And Alpha Company ako, sir. Akong nagmamasid sa'yo nung... Ikaw pala si General. Sorry. Yes, Matanda na tayo. Yes, hindi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes, sir. Sorry. So, one year ka pa lang with PIDEA, sir. PIDEA. More than a year po, sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2, sir. J2? Yes, sir. And ISG, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, wala. Sir. Wala po. Didlak tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan dahil
Andyan eh. Andyan. Nakaprint. Nakikita natin. Andyan. Sir, if I may add, Ito na. Ito na, oh. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolution. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, No, if I am being unfair to you, if I am being very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Marlica na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlica? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlica, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlica, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ang hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, dinadamay ito.
Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. Walang budget for shipping fee? Don't worry, may free shipping araw-araw sa Shopee. Check out exciting deals on Committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry, nagpalabas ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best of within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under disaya ako. Pero yung ibang tao dyan, never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilecturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigasyon mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito.
galit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng ni Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So anong klase investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, hindi mo lang alam, madam. Sige, we will set another hearing. Kumsek, kailan natin? Ha? 7. May 7. Ha? Tuesday. We will invite Maharlika. Sabihin mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung mga imbitahan natin? Dating Executive Secretary Paquito Ochoa, Paquito Ochoa. Dave Dati Executive Secretary. Dave Curioso, Curioso. yung PDEA contractual, tapos si Miss Maharlika, then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence, napaka-importante ito ha, their presence is very much highly needed. At kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito. Jonathan, Yes, Your Honor. am I being unfair to you in handling this investigation? Please tell me. Your Honor, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni nung vlogger na si Maharlika patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito, sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po yung inyong kapulungan at yung inyong Thank you. Thank you. Sir, I am being unfair with you. PDEA, in this investigation. No, Your Honor. Civil Service, am I being unfair to anybody here in my conduct of the investigation? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides po. Thank you. So, from here, deadlock muna tayo as of now. Ano? Executive session pa tayo. Lucas, General Lucas. Executive session tayo. After this. Oh. I-suspend natin pero pauwiin na natin sila. Yung maiwan na lang yung executive hearing, executive session. Okay? So ako ay nagpapasalamat. Jonathan, Thank you, Your Honor. please take care of yourself. Yes, Ha? Your Honor. Alam mo na, nasa law enforcement tayo. Alam mo, Yes, Your Honor. ano pwedeng mangyari sa'yo. Ha? May mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo. Nagagawan ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort, pauwi ngayon, meron tayong sergeant at arms dito, pwedeng escortan ka. Your Honor, for the record, wala namang ibang mag-i-interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na naandun sa confidential documents, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila lang po, naniniwala po ako, sila lang yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahamak, ay sila na rin yung mag-provide ng security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang walang ibang tao na magi-interest sa akin kundi sila lamang. Ako sa akin po, Your Honor, for the record, trabaho lang po yung naging kinasangkutan ko dito. Trabaho lang po. Wala akong personal na anuman sa kanya. Walang buti na maidudulot sa akin itong pangyayaring ito. Talagang kaya po ako sumulat.
Kung sinasabi man na ako kung ano man yung ano nilang paninira sa akin, wala pong problema sa akin yon. Ang Pero- gusto ko lang po yung katotohanan. Anyway, naintindihan mo naman siguro din yung ginawa ng PDEA just to set the record straight. Naintindihan ko po sila, Your Honor. Dati ka investigador, alam mo yan. Yes, Your Honor. Your Honor. In order to establish everything, pakita mo, di ba? Yes, Your Honor. Wala din sama ng loob. Wala po, wala po. General Lasso, sir, wala kang sama ng loob kay Jonathan Morales. Sir? Okay lang tayo, sir, ha? So, tulungan natin, i-monitor din yung safety niya. Baka masingitan tayo, sir. Mahirap na. Tayong sisisihin ito. At hindi ko sa konsensya ko yan dahil ako nagpatawag sa'yo dito. Jonathan? Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Kumsek, please struck out from the record yung nasabi kong goddamn, yung aking nadalala ko sa emosyon. Please struck from the record. Yung gagawin natin executive session is about the drug hole, not PDEA leaks, ha? Yung drug hole sa